Hello mga kareal, alam niyo na po ba kung paano mag-check ng rewind na stator ng electric fan? Kung hindi pa, panoorin niyo po ang video na ito. Pero kung alam niyo na, kaya niyo po bang hanapin ang tamang connections ng bawat isang wire nito? Kahit na pagbaliktad-baliktarin pa ang kulay ng mga wire nito? Sa video pong ito, hindi po kayo magsisisi na tapusin ito dahil ituturo ko po dito kung paano mag-check ng stator ng electric fan na hindi kayo malilito sa connections ng bawat isang wire nito. Kahit na pagbaliktad-baliktarin pa ang kulay ng mga wires nito. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan na nagtitiwala, lalo na sa mga nag-like, nag-comment, at nag-share ng mga video ko. Dito po sa nakaraang latest video ko, katulad ni Sir Joey Epistola ng Pangasinan, Danilo Mercado ng Lopez Quezon, Hinaro, San Juan, 925, si Dario R, Enrique Bungais, Betong Cubias, Ali Saluan, Inting 63 TV Vlog, Edgardo J. Argato ng Bataan, Ronadan Martinez, John Francisco, Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa Cavite, Bird Lover TV, Iner Marrero ng Antipolo City, Bobby Redoblarejero ng San Ildefonso, Bulacan, Alex Parone, Joe Fields. Ganun din po sa mga silent viewers dyan. Alam ko po na nanonood kayo, hindi man kayo mag-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. At ipagpatuloy na po natin ang video. Okay, heto mga kareal, sa pag-check po ng rewind na stator ng electric fan, ganito po ang aking ginagawa para malaman kung ito ba ay buo o sira. At para rin masiguro kung saan dapat ikakabit ang bawat terminal nito. Kasi ang stator po ng electric fan, karaniwan ay merong 6 na terminal wires. Meron ditong black, merong white, merong red, merong green, at ito 2 yellow. Sa ibang stator ay ibang kulay po. Kaya malilito tayo kung para saan ba ang bawat terminals nito. Posible rin na lahat ito ay pare-parehas ang kulay, kaya malilito po tayo kung para saan ang bawat isa nito. Sa pag-check po ng bagong rewind na stator, i-disregard nyo po yung kulay ng wire nito. Una, sa pag-check nito, hanapin po muna natin dito kung alin yung dalawang common terminals. Paano hanapin ang common terminals? Ibig sabihin, dalawa po yon. Unang gagawin po natin ay iseset po natin yung ating ohmmeter sa buzzer. Ayan. Kung walang buzzer ang tester, pwede rin sa times 1 or times 10. Kung buzzer ang gamit, pag pinagdikit ang dalawang test probe, magbabuzzer po yan. Yun, narinig nyo? Yan. Hanapin lamang po natin dito yung dalawang terminals na magbabuzzer. At yun po ang common terminals. Hanapin natin. Subukan po natin na i-check yung kulay white na wire. Tapos isa-isahin natin ito kung saan magbuzzer yung dalawang wire na yun ang common terminals. Ito, sa black at white, wala. White at green, wala. White at red, wala. White at yellow, wala. Sa isang yellow, wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi po common yung white. Subukan natin sa black. Tapos, sa green, wala. Sa red, walang buzzer. Sa yellow, wala. Isa pang yellow, wala. So, ibig sabihin, itong white at saka black ay hindi yan common terminal. Kasi, hindi po nag-buzzer yung dalawa na yan. Subukan natin sa red at saka green, wala. Tapos sa yellow, wala rin. At red and yellow, wala pa rin. So, ibig sabihin, ang tatlong wire na nauna ay hindi common terminals. Subukan natin yung dalawang dilaw. Ito, walang buzzer, hindi tumunog yung tester. Subukan natin isang dilaw at isang green. Yon, nakita nyo? Yung dilaw na isa at saka isang green, yan po ang common terminal. Dalawa po yan, common terminals. Kaya itong dalawa na ito, ibuhol natin ito dahil itong dalawa na ito ay magkaduktong sa loob. Kaya siya ay nagbabaser. Ibuhol natin yan kasi yan dalawa na yan ay parehas common terminal. Yan, palatandaan na nakabuhol, common terminal. Nakita na natin kung nasaan yung common terminal. Yan po ang unang procedure. Sa stator na ito po ang pinakang common terminals. Yung dalawa. Nakuha. Pangalawang procedure, para makita natin kung ito ay buo o sira, tingnan natin kung normal ang resistance. Ngayon, ilipat naman natin ang selector knob sa range na
times 10. Ayan, naka times 10. Then, i-calibrate natin ang tester. Dapat nakatapat sa 0. Ayan po, nakatapat na sa 0. Bitawan. Ulitin. Okay, good na po yung tester. Pwede nang gamitin. Ang sunod na gagawin, para ma-check kung buo or sira yan, kailangan natin ma-check ang resistance ng lahat ng terminals mula sa common. Ito po yung common. Kailangan natin na mag-label para hindi tayo nalilito. Ayan po ang 6 na wires. May dalawang yellow, green, black, white, and red. Subukan natin na isa-isahin ang bawat terminal para makuha ang resistance nito mula sa common terminal. Ito po yung green. Yan ang common terminal. Ito po yung isang yellow. Ayan. Magkaduktong na po yung dalawa na yan. Parehas po silang common. Isang yellow at isang green. Ito. So, ang i-check natin, simula sa common, yung green, ay itong black, white, red, and isang yellow. Para makuha ang bawat isang resistance. Sundan nyo lang po ang procedure natin gagawin at mamaya ay mauunawaan ninyong lahat kung ano itong ating ginagawa. Ngayon, simula dito sa green, ito yung green, kunin natin ang resistance. Green and black. Ayan, meron po tayong nasukat na 45 ohms times 10 dahil naka times 10 yung ating setting ng range. 45 times 10 equals 450 ohms. Yan po ang reading sa black. 450 ohms. Ayan, yung black. Ang isunod po natin ay yung white para makuha ang resistance ng bawat isang terminal. Nasa green pa rin dahil ito yung common. Sukatin natin ang resistance ng white wire. Ayan, may nasukat po tayong 50 ohms times 10 equals 500 ohms. So malinaw na yung white ay 500 ohms. Ngayon, ang isunod natin ay yung red. Ito. Ayan, may nasukat na 40 ohms times 10, 400 ohms. So, ang red wire ay merong 400 ohms na resistance. Isunod natin ay yung isang yellow na hindi common. Kasi ang common ay yung nag-buzzer kanina. Dalawang common yan. Sukatin natin yung isang yellow. So, ayan, may nasukat po tayo na 720. Bakit 720? Kasi 72 ang reading dun times 10 equals 720 ohms. 720 ohms. Yan po ang bawat isang resistance ng bawat wire. Ngayon, bitawan. Di pala tandaan naman dito na ito yung common. Hindi na malilito dahil may buhol. Ang sunod nating gagawin, kailangan nating ma-identify ang bawat terminal sa pamamagitan ng kanilang resistance value. Dahil dito, sigurado na tayo na meron ng common. Ngayon, aalamin natin para saan ba itong natitirang 4 na terminals. Gumawa po tayo ng simpleng diagram para mas malinaw natin itong maunawaan. Ito po ay pinasimple kong diagram ng stator. Sa ating unang ginawang procedure, hinanap natin yung common terminals at dalawa po yan. Nakita natin na yung isang green, yan. Tapos yung isang yellow, ito po yan, ay common terminals. Dalawa. Kaya nag-buzzer yan kasi connected po yung dalawa sa ilalim. Doon. Yan. Shorted po yan sa loob. Kaya nagbabuzzer yung tester. Base sa resistance reading ng bawat terminal, kukunin po natin yung terminal na may pinakamataas na resistance value. At mapapansin po natin dito na ang pinakamataas na resistance value po ay yung 720 ohms. Yung 720 ohms, yan po ay ilalagay natin dito sa terminal kung saan ikakabit ang kapasitor. Yan, yellow rin po yan. Yung isang yellow, ito, na mayroong 720 ohms, ay para sa kapasitor. Ito po yan, isang common na yellow at isang yellow na terminal ng start windings. Yan pong windings na yan, start windings. Nakita na natin ang connection ng kapasitor ay nasa dalawang dilaw. Sunod natin pong hahanapin ay yung sumunod na mas mababa kaysa sa 720 ohms. Tingnan natin dito sa ating data. Ang sunod po na mas mababa sa 720 ohms, syempre, ang susunod dun ay yung 500 ohms. Yun po yung white. Yan po ang ilalagay natin dito sa speed number 1 terminal.
At ang kulay po nung wire na yan ay kulay white. White. 500 ohms. Ayan. Nakuha na natin yung terminals ng para sa capacitor at nakuha na rin natin yung terminal para sa speed number 1 at yun po yung white. Isunod natin ay yung kasunod na mas mababa sa 500 ohms. Mababa sa 500 ay yung 450 ohms. At yun po ang ilalagay natin sa speed number 2. Kulay black na mayroong 450 ohms. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod. Kaya huwag malilito. Sunod, tingnan natin yung pinakamababang resistance. At yun po yung 400 ohms. Kulay red ang wire. So ito yung kulay red. Ilagay natin sa speed number 3. Meron siyang 400 ohms. Nakuha ang pagkakasunod-sunod ng resistance. Pinakamataas sa capacitor, 720 ohms. Sumunod ay yung 500 ohms, kulay white. At ang sumunod sa 500 ohms, 450 ohms, kulay black. Sumunod ay ang red na may 400 ohms. Then, malinaw na ang common ay yung yellow and green. Ito. Nakita nyo po kung paano magsunod-sunod ang mga resistance. Paikot lang po yan. Sunod-sunod ang resistance simula sa capacitor. Pababa ang resistance papunta sa common. Ang running windings po dyan ay yung simula sa green. Ito. Na konektado yung isang yellow na common para sa capacitor. Ito po yung running windings. Yan ang connection niyan. Papunta sa kulay red. Ito. Ayan. Magkakonect po yung windings niyan. Yung kabilang dulo ay nasa green at yung kabilang dulo ay nasa red. Sa puno ng dalawang wire na yan. Nandyan po sa pagitan niyan yung running windings. Sa loob ng stator. Andyan. Yang nakaikot na yan. Simula sa green hanggang dito sa red ay nakasukat po tayo ng 400 ohms resistance. Ayan. Simula dito sa green ulit, simula doon, papunta dito sa 400 ohms, lumagpas sa terminal number 3 at dito tayo nagsukat sa black. Ito. Sa pagitan ng green at black, nakasukat naman po tayo ng 450. Nadagdagan ng 50. Nakuha. Dahil may windings po na nadagdag. Ibig sabihin, 50 ohms po yung nadagdag. Tapos simula sa green, papunta sa white, may nadagdag na naman na windings. At yung windings po na yan ay tinatawag natin na speed windings. So simula dito sa green at saka sa white, dito, nakasukat po tayo ng 500. Ibig sabihin, nadagdagan na naman ng 50 ohms, kaya naging 500. Okay? Tandaan na lagi tayong nag-uumpisa sa common. Ito yung green. Hanggang doon sa yellow, ayun yung yellow, nakasukat po tayo dito, green and yellow, ng 720 ohms. Pataas ng pataas ang reading. Bakit? Dahil nadadagdagan ng windings. Papunta dito sa pinakadulo. Ito yung yellow. Kaya ito yung may pinakamataas na resistance reading. Ibig sabihin lamang na ito yung dalawang dulo ng lahat ng windings. Ito yung green, paikot, doon nagtapos sa yellow. So ito yung dalawang dulo ng lahat ng windings. Kaya kung sakaling walang ma-reading dito sa dalawang wire na ito, posibleng may putol alinman sa mga windings na yan. Kaya kung gusto nyo malaman kung may putol ang windings ng motor ng electric fan, dito nyo lang i-check sa terminals ng capacitor. Pag dito nyo chinek ang resistance at walang na-reading, may putol alinman sa windings na yan. Malinaw? Ganun lamang po yon. Para mapatunayan na ang windings na ito ay 400 ohms, ulitin natin. Simula sa common, papunta dito sa red, dapat makasukat po tayo ng 400. Ayan, nakita nyo? 400 ohms po ang nasukat natin. 40 times 10, 400 ohms. Ngayon, bitawan ang green at simula sa red, papunta dito sa black. Tingnan natin kung makakasukat tayo ng 50 ohms simula sa red, papunta dito sa black. Ito yung black. Yan, yung black. Dapat makasukat po tayo dito ng 50 ohms. Ayan, tingnan nyo. Ayun ang reading. 5 ohms times 10 equals 50. Bitawan yung black. Nakasukat po tayo dito ng 50 ohms. Simula sa green, papunta sa black, ang masusukat ay 450. Dahil nadagdag po yung 50 ohms doon sa 400, kaya naging 450 ohms. Pag sinukat sa white at saka sa green, nakakasukat ng 500. So tingnan natin kung ilan ang masusukat dun sa speed windings na yon. Dahil kung ano yung reading dyan sa windings na yan,
yun po ang madadagdag dito sa 450 ohms. Sukatin natin yung terminal na black at saka terminal na white. So, ito yan, terminal na black at terminal na white. Ayan. O, ganun din. 5 times 10, 50 ohms. Ang sinukat po natin dyan ay itong black at saka white. So, ibig sabihin, yung windings na yan ay mayroong resistance na 50 ohms. Simula sa running windings at sa speed windings na ito, nadagdagan ng 50, kaya naging 450. Nadagdag ulit itong 50 ohms, kaya pagdating doon, naging 500 ohms. So, tingnan natin kung ilan ang masusukat na resistance sa start windings na ito, simula sa white na wire, ito, papunta dito sa isang yellow. So, ito, makasukat po tayo dito ng 220 ohms. Sakto, ang sukat ng bawat resistance nito. 500 plus 220 equals 720 ohms. So, ang lahat ng windings ay makakasukat po tayo ng 720 ohms. Simula common, green wire, papunta sa terminal ng start windings na yellow. Malinaw po ba? Ganun lamang po ang connection ng windings ng electric fan. Kaya huwag malilito sa connection niyan dahil kung makabisa nyo ito, malamang kahit iba-iba ang kulay ng ilagay sa ganitong stator. Pag baliktad-baliktarin man yan, huwag nyo sundin ang kulay. Ang sundin nyo ay yung resistance reading. Malinaw ba? Ganun lang po yun mga kariyad. Kaya huwag maniniwala sa color coding. Baka pinagbaliktad-baliktad na yan ng ibang technician. Pagdating sa inyo, sinunod nyo ang color coding, uugong na lang dahil mali na ang connection. Okay? Ganun lamang po ang pagkakasunod-sunod ng bawat kulay at bawat resistance value ng stator terminals. So magtataka po tayo, bakit pag naka number 3 ang electric fan ay mas mabilis umikot or mas malakas umikot, samantalang mas mababa ang resistance simula common terminal hanggang speed number 3. Bakit mas mabilis siyang umikot? Dahil po kapag mababa ang resistance, mas mabilis ang daloy ng kuryente, mas mabilis ang ikot ng LC. Naintindihan? Bakit pag nasa number 1 ang selector switch natin, mas mabagal umikot ang LC dahil po mas mataas ang resistance. Dadaloy dito ang kuryente simula sa common, papunta sa running windings, lalagpasan yung terminal number 3, dadaanan ng isang pang speed windings, lagpas sa terminal number 2, dadaan sa isa pang speed windings, papunta sa terminal ng switch number 1. Kaya, mas mabagal na ikot ng LC. Dahil mas marami po ang dadaan ng windings bago makarating yung kuryente sa kabilang terminal. Ganun po yon. Mas mataas ang resistance, mas mabagal ang ikot ng LC. Mas mababa ang resistance, kaya sa terminal number 3 ay mas mabilis ang ikot ng LC. Sana naunawaan po ninyo. So para malaman sa ganitong klaseng stator, kung nasaan ang putol ng windings nito, simple lang po ang gagawin. Sukatin nyo lang po ang bawat terminals. Pag simula sa green, papunta sa red, ang sinusukat nyo po ay yung running windings. Pag hindi pumalo dyan, ang putol po ay nasa running windings. Pag sinukat nyo naman, ang number 3 at saka number 2 at walang deflection ng meter pointer ng tester, speed windings ang may putol. Ganun din dito. Speed terminal number 2 at speed terminal number 1, pag sinukat at walang reading, ang putol po ay nandito sa speed windings number 1. Pero kung lahat yan ay nasukatan ng resistance at naugong pa rin ang inyong electric fan, lahat na ng terminals dito simula sa common, alinman sa tatlong speed terminals ng switch ay mayroong resistance, naugong pa rin, posibleng may supply ng kuryente ito, buo ito, nandito pa lang putol sa start windings. Para malaman kung putol ito, i-tester nyo po yung yellow na pinagkakabitan ng kapasitor, kung ano mang kulay ang meron yan, kung black or red, at saka yung speed terminal number 1. At pagka sinukat nyo po yan, ang sinusukat nyo po ay start windings. So ito po yung start windings, simula sa yellow, ito, at saka yung white. Ayan, yung dalawang wire na yan, nasa pagitan po niyan ang start windings. Ganun po kasimple ang connection ng electric fan motor. Okay, sana po ay naituro ko ng maayos kung paano mag-check ng rewind ng stator ng electric fan at nalaman nyo rin kung paano i-check kung buo or sira ito. Dapat ay hindi na po kayo nalilito sa connections kung saan ikakabit ang bawat terminals ng stator. At kung sakali naman na makalimutan ninyo, balikan nyo lang po ang video ito. Kaya dapat nyo pong i-like and share ito or i-download
para mas madali nyo itong makita. At kung bago lang kayo, mag-subscribe na rin po kayo dahil ito po ang aking channel. The real life Vic S. Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.